Samantala mga kapuso, sa lalawigan po ng Iloilo, dalawang residente nang napagbibintangang aswang ngayong taon. Ang isa ho sa bayan ng Infante, isang matandang babae na nangangamba para sa kanyang kaligtasan matapos ngang pagbintangang aswang. Nitong Mayo naman, patay ang isang matandang lalaki matapos barilin ng isang grupo. Hindi siya sangkot sa anumang krimen, pero sa kanilang barangay, usap-usapan na isa rin daw po siyang aswang. Naku, pag-usapan po natin yan kasama ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Magandang umaga, Attorney Gabby. Magandang umaga mula sa mga kloseta hanggang sa aswang, di ba? Attorney Gabby, ito ho, Napaka-interesting yung dalawang kaso natin na yun, ano? Ano ho bang maring isang pangkaso ng taong napagbibintangang aswang o yung taong nasisiraan, for that matter, kahit hindi man aswang yung itawag sa kanya? Well, unang-una dito sa kaso nga na pinagbibintangan ng aswang or kahit na hindi aswang or whatever, di ba, na hindi ka talaga ganon. Actually, yung isa, nabaril at napatay nga, di ba? Dapat, of course, yung itong pagbibintang na to, maaari nating tawagin na paninirang puri. Okay? Kung minsan sasabihin ng iba, parang tinawag lang. Except nga, nagkakaroon ng consequences. So sa ilalim po ng batas natin, yung paninirang puri o kung minsan narinig nating libel or defamation, talaga pong isang krimen ito. Especially, okay, huwag na nating paabutin pa na nagkakaroon ng biktima na namatay dahil sa pagbibintang na yan. Or yung napapaalis sa kanilang mga bahay dahil nga pinag-uusap-usapan sa kanilang mga barangay at probinsya na aswang pala. So ang tawag dito, libel nga o oral defamation, paninirang puri, kung saan pinag-uusapan na inaakusahan or nag-i-impute ka sa isang tao na isang depekto, whether real or not real. Yes. Okay? Kasi kung minsan, halimbawa, katulad niyan, aswang, anong nangyari? Naabot nga sa punto na yung isa napatay, yung isa napaalis. At ito nga yung parang, pareho na rin ito ng paninirang puri kung tinawag mo na baliw. Di ba? Or, miski na totoo, anak sa labas. Di ba? Kasi sa ating lipunan, merong masamang, yung negative connotation. Yes. So, whether real or unreal, pag meron kang paninira na ginawa sa kapwa mo o chismis, ito ay oral defamation. Narinig natin yung libel. Anong pagkakaiba? Pag yung paninirang puri ginawa mo through TV, dyaryo, radyo, na talagang malawakan, syempre mas mabigat na defamation yon. Pero yung mga chismosa po dyan, yung pag-chismis, yung usapang kapitbahay lang. Usapang kapitbahay na nakakasira po sa ating kapwa, ito ay tawag oral defamation. Pareho yung prinsipyo, pero since hindi naman malawakan, mas maliit naman ang penalty niya. Siguro maximum mga 2 years and 4 months. Pag libel, umaabot ng 4 years plus yan. Dito ho ba sa mga kasong ito, nag-a-apply ba yung truth is your best defense? Sasabihin nitong kapitbahay na nagchismis, totoo naman Hindi, truth can be a defense, pero kasi sa ilalim po ng batas natin, kung paninira yan, sinasabi ng batas, malicious yan, may malisya yan, okay. diba? So truth can be a defense, but not all the time. Kasi bakit mo kailangan sabihin ang katotohanan kung hindi naman, kung walang good motive, walang justifiable end, diba? Kung talagang, bakit mo kailangan ipagkalat na anak sa labas, di ba? Or merong malalang sakit na nakakahawa. Yung mga ganyan, di ba? Kung ito talaga ay makakasira lamang sa kapwa mo. Although kung minsan, kunwari meron isang kaso na umabot sa Korte Suprema na, kasi sinasabi nila, paano yung pagkapatay sa kanya? Paano kung naniniwala talaga yung mga tao na aswang? Well, depensa ba to? Hindi rin. Although merong umabot po kasi na kaso sa Korte Suprema na yung parang yung mga magic, yung mga kunwari daw healer, biglang inakusahan niya yung isang tao na sinaniban daw ng demonyo ni Lucifer, ni Satanas. So natakot yung mga tao, pinatay. Okay. Ito ba ay isang depensa? Sabi ng Korte Suprema, hindi siya depensa totally, mitigating. Kasi parang yung mga tao, dala ng masidhing paniniwala, they really believe na nasaniban. At sa takot nila, napatay nila yung tao. Okay. So sabi ng Korte Suprema, depende sa sitwasyon kung talagang yung situation talagang nadala, tawag passion and obfuscation, maaaring mitigating pero hindi walang kulong. Meron pa rin. Pero bumababa ang penalty. Pero sa kaso halimbawa ng isa na na-feature na yung actually yung pinagbintangan na aswang, yung mga pumatay sa kanya, nakabonet, pinasok sa bahay. So ito, hindi mo masasabing passion and obfuscation kasi meron lang passion and obfuscation kung
parang nadala ka nga naman Spur sa of the damdamin, moment, ika spur nga. of the moment, na hindi ka talaga nakapag-isip. Pero ito, mukhang premeditated, di ba? Nakapag-bonnet, mga 3 daw silang pumasok sa bahay. So mukhang napag-usapan, pinagplanuhan. In that case, mukhang hindi mo na magagamit yung paniniwala na totoong aswang. Kasi dapat nahimasmasan ka na. So hindi lahat sa lahat ng pagkakataon, pwede mong depensa na, akala ko Totoo kasi naman eh. masama, akala ko in danger ang buhay namin. Panghuli po, nabanggit nyo yung libel, nabanggit yung defamation. Meron pang isa tayong nababasa dyan o naririnig yung slander. Yung slander at saka oral defamation, parang actually pareho naman sila. Yung paninirang puri. Paninirang okay? puri. In the same way na libel, paninirang puri din yan. Except, ang nag-iiba, paano nagagawa ang paninira sa kapwa. So kung libel nga, sabi natin, usually kung sa radyo, sa TV, na pangmalawakan. Yung oral defamation or oral slander, ito naman yung mga chismis, chismis. Diba? oo. Actually, meron pang pangatlo, slander by deed, na pinahiya mo ang isang tao nang hindi ka nagsalita. Halimbawa, maraming Binatukan. tao. Oh. Sinampal mo, Oo. di ba? Na ang intention mo, hindi siya saktan, pero talagang Ipahiya. pahiyain siya. Oo. Yun naman, paninira by deed. So, ibang-ibang klase ang paninira sa kapwa. Okay, so ang malinaw po sa diskusyon natin ngayon, kung sa tingin mo yung nasiraan ka o nasiraan ka ng puri, Aha. may depensa ka. I mean, may habol ka sa Meron batas. kang habol sa ilalim ng batas. At para naman dun sa mga, ang dila ay medyo very busy, di ba? Kung, di ba, tulad nga ng sinasabi ng mga nanay at tatay natin, kung wala po tayong masasabing mabuti tungkol sa kapwa natin, kung wala namang mabuting pagpupuntahan, siguro, wag na lang tayo Tumahimik na lang tayo. Exactly. Nako mga kapuso, siguro wag ho tayong manghusga agad ng tao dahil baka ito pa maging banta sa kanilang buhay. Maraming salamat, Attorney Gabby. Maraming salamat din sa'yo. Yan po ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion.